Magandang araw muli mga kaibigan. So, ito ay yung aking pananaw o sarili kong analysis doon sa issue ng common station. So, nalaman natin nung nakaraang buwan na ito'y i-terminate na yung contract ng BF doon sa paggawa ng common station. Kasi nga masyadong naging matagal na ang construction nito at wala nang progress halos. So itong aking ipapakita sa inyo yung isang segment dun sa Think About It ni Sir Ted Filon. No? So ito yung kanyang take dun sa issue ng mga delays na nangyayari dun sa common station. So, simulan natin dito. Pakinggan po natin para meron tayong background dun sa issue. So, yun yung paliwanag ni DOTR Secretary Vince Dizon sa issue nung common station, particularly yung viaduct na papunta o yung magdudugtong dun sa mismong viaduct ng MRT3. So, kung titingnan natin, ito yung lugar kung saan yun, no? Yung kung saan nagkaroon sila ng issue. So, tingnan natin ito sa map. So, ito yung area na. So, for context, para maalaman natin yung lugar, ito yung SM North EDSA. Ito yung annex niya, no, ng SM. Then, dito yung merge point na yun, dito, sa lugar na yan. Ngayon, makita natin putol siya, no? Hindi na siya tinuloy. Kasi nga, nagkaroon sila ng issue dito. So, kung titingnan natin dun sa street view niya. Ito tayo dyan. So, ito, 2024, March 2024. So, pansinin ninyo, no? I-zoom ko siya dito. So, ayan, ito yung SM Annex. Yan. So, SM Annex. So, kung mapapansin nyo, ito yung putol na bahagi ng steel viaduct. Itong steel viaduct na to, dito dadaan yung LRT1 mula sa FPJ station papunta sa common station. Ngayon, yung mga manggagaling na LRT1 pabalik, no? Dito rin dadaan para makabalik sila dito sa Fernando Poe Jr. Station and onwards. So, ito yung pinakadaanan nila. Ngayon, ano mo napapansin ninyo? Yung taas na bahagi niya, yan yung kumbaga, yan yung level kung nasan yung relays niya, ay kapantay nitong halos kapantay nitong parapet wall o yung wall na to ng viaduct ng MRT3. So, yan. I-take note ninyo yung observation na yun. Then, pansinin din natin, ito yung view mula sa FPJ station looking papunta sa common station. Kung mapapansin nyo, yung wall na yon, ito yung gilid ng parapet wall, meron siyang katabing parang walkway. Kung halimbawa may emergency, dyan dadaan yung mga pasahero. Diba tumirik yung trend dyan, dadaan yung mga pasahero. Kung mapapansin nyo, yung taas niya ay mas mataas itong walkway na to at the same time yung wall kesa dun sa level ng relays na nandun sa viaduct ng MRT3 at ng LRT1 yung galing sa FPJ station. So, ito pa yung isang yun yan.
So, mas mataas siya kumpara dito. Ngayon, ito yung isa sa mga picture na pinakita dun sa program ni Sir Ted. Ito na yung mas malapit na picture. Ito na yung viaduct. Then, ka-level halos siya nitong walkway. Which is, yung walkway, mas mataas siya dun sa riles. So, yun yung nangyari doon. Then, trinay ko siyang i-illustrate, no? Kung mapapansin nyo, ito yung, not to scale, no? Hindi naman ito to scale. So, ito lang yung parang sa analysis ko sa kanya. Mapapansin nyo, yung level kung saan yung riles dapat na nasa ibabaw ng steel viaduct ay mas mataas siya kaysa dun sa level ng riles ng yung nasa lumang viaduct, no? Ng MRT3 o LRT1. So dito yung sinasabing tatalon yung trend kasi nga mas mataas ito kumpara dito sa riles ng trend. So ayan yung para at least ma-visualize natin. Ito na yung pinaka yung ginawa ng BF Corporation, no? Bago ito yung steel viaduct. Bago ito yung viaduct ng kasalukuyan ng MRT3 at LRT1. So mapapansin nyo, kitang-kita na mas mataas siya kumpara dito. So yun yung sinasabi nga ni Sir Ted dun sa kanyang program na major blunder. Ngayon, kung paano nangyari na ganyan, no? With all the engineers and yung mga syempre, ito naman dapat kinalculate muna nila to bago na in-execute yung construction, pero nangyari na ganyan. Siguro nung naglalatag na sila ng mga viaduct dito sa malapit na to, napagtanto nila, ay, ba't ganun? Although, syempre, ito naman, ano ko lang to, no? Opinion ko lang to. Syempre, alam naman nila kung ano yung dapat alam nila. Pero, umabot sa ganyang punto. So, hindi na nila tinuloy kasi nga nakita nila na ganyan na yung kalalabasan niya. Meron pa sila dapat ilalagay na steel viaduct across this, no? Ngayon, kung titingnan natin yung top view niya, may ilalagay pa sila steel viaduct dito, dalawa dito, para dun sa transition ng mga trend na pag mag-merge na sila dito. Dito dapat yung merge point nila. Pero dahil nga ganyan ang nangyari, hindi na nila tinuloy kasi worse, ibababa din nila ulit yon. Yun po yung nakikita kong nangyari based dun sa sinabi ni DOTR Secretary Vince na blunder o pagkakamali ng BF Corporation, no? So, ano kaya yung pwedeng maging solusyon dito, no? Comment down below, no, kung meron kayong nakikitang pwedeng solusyon. Pero ito sa akin sa suggestion ko na hindi naman siya kailangang gibain lahat, no, para lang makorekt 'yon. Ngayon, sa tingin ko, kailangan lang merong mga viaduct na kailangang ibaba ng kaunti, gradually, from somewhere, no, from this point. Kasi ngayon nandito na yung nandito na yung pinakatawiran para dun sa north edge sa station ng busway. So hindi na nila pwedeng galawin itong area na to kasi may structure na diyan. So ang pag-asa na lang ay dito sa area na to. So kung titingnan ulit natin yung street view niya, ito po, ano ko lang po ito, no, opinion. Kasi syempre mas mga nakakaalam niyan yung contractor o yung contractor na mag-handle ng pagtutuloy nito, hopefully sooner, no. So dahil nga dito, itong view na to nung 2024 pa po ito. So wala pa po dito sa view na to yung ngayon ay tapos na busway station, no.
So dahil nga may busway na dito, sa ngayon, di na nila pwedeng galawin itong point na to. Ngayon, meron, ang ano na lang dito ay maaaring dito sila magsimula. Sa prosesong yun, tatanggalin nila to, itong mga nakalagay na to na viaduct. Kasi syempre, mas mataas to kumpara dito sa viaduct ng MRT3. At hindi mo naman pwedeng biglang itataas o ibababa yung ibababa yung slope ng rails kasi mahihirapan yung LRV o yung light rail vehicle o yung light rail train na umakyat, di ba? Kailangan kailangan gradual o suwabe yung pagbaba niya, yung may grade siya kumbaga. So sa tingin ko dito, simula diyan, kailangan tanggalin lahat 'yan o baguhin. No? Kung titingnan natin, ano ba yung maximum grade kaya para sa mga light rail vehicles, no? Sinearch ko 'yon, no? At sinabi dito ay it's sa Wikipedia. At least 5%, no? Although syempre depende yan sa type ng light rail vehicle. So ito yung parang ano lang nila, no? Parang yung common, no? At least 5%. So kung titingnan natin sa at grade, para maibaba siya ng at least 1 meter, kasi looking at the pictures, halos may 1 metro siguro yan, no? Or less yung kailangan na ibaba nung viaduct na yun para pumantay siya dito sa level. Ulitin ko po, ito po yung aking opinion din at sarili ko pong pag-aanalisa, no? So kailangang ibaba yon yung level ng release na yon, dahil nga kung titignan natin ulit ay kapantay siya halos nung ibabaw ng parapet wall na dapat mas mababa pa dyan, no? So kung dito kakalkulahin natin in 1 meter, bago ang grade niya dapat 5%. So kahit mga 20 meters ang sabi dito, no? Pero kung mas gagawin nating swabe yung pagbaba niya, yung distansya niya, at least dito mula dun sa kaninang tiningnan natin, meron pa silang mga 211 meters para magawa yon, no? Yung pag-transition na yon. Ngayon sa 200 meters, gagawin natin 200 meters, no? So 0.5. So mas suwabe yung ano niya, yung pag-transition niya. Kasi sabi ko nga, hindi pwedeng basta-basta biglang bababa yung trend. Mahihirapan siya pag paakyat na ulit siya, pagpabalik na siya sa common station. So yun yung nakikita kong mangyayari. Kailangan tanggalin ito, no? So ngayon mas hindi na kailangan, sa tingin ko hindi na kailangang wasakin itong mga poste mismo na pinagpapatungan nung mga steel viaduct. Ang pwede nila sigurong gawin, no? Sa ngayon kasalukuyan ito yung viaduct. Ngayon para mas maibaba nila, pwede nilang siyempre papalitan na yung mga viaduct nun. Lalagyan na parang notch dito para mas maibaba siya without na hindi magiging mas manipis, o yung kapal nung mismong viaduct ay hindi mako-compromise, no? Parang ganyan na dapat yung gagawin nila para maibaba yon. Although yun lang yung nakikita kong solusyon, pero tingnan natin kung ano yung magiging solusyon ng bagong contractor. At least looking at it, hindi naman kailangang tanggalin na lahat.
which is talagang yun ang sayang, aksaya sa naging ginastos dito, no, kung wawasakin lahat yan. So sa tingin ko ano pa siya, pwede pa siyang i-rescue yung ano niyan. Ngayon, aral din ito, no, na sana sa susunod yung mapipili nilang contractor ay talagang may experience at saka yung talagang competent para sa gantong project, no? Kasi dapat sana napapakinabangan na to ngayon, nagagamit na. Ito nakatenga pa rin. So, yun lang, no? Yun lang po. At yun lang yung sa tingin kong solusyon, no? At least nakita natin kung ano ba yung pinaka issue na nangyari. Ito yon, base doon sa mga pictures at saka doon sa nung dinescribe siya ni DOTR Secretary Vince, no? So hopefully at least nabigyan kayo ng idea kung ano yung nangyari. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.